Dalawang napakahalagang balita para sa Ukraine, isang maganda at isang masama. Unang isinagawa ng kumpanya na Farpoint ang pagsubok sa missile na FP7 na magiging pundasyon ng Ukrainian na anti-ballistic system na Freya. Ayon sa kumpanya, ginagawa ang lahat para maprotektahan ng Ukraine ang sarili nitong himpapawid. Kaugnay nito, narito ang pangalawang balita. Patuloy na kulang ang Ukraine sa PAC-3 missile para sa Patriot Air Defense System. At kamakailan ay inamin ni Volodymyr Zelensky na hindi lang administrasyon ni Donald Trump ang dahilan. May kasunduan ang Ukraine sa pinakamataas na antas ng politika para bumili ng mga Patriot Air Defense System, pero sa kontratang ito ay hindi pa man lang nasisimulan ang mga legal na hakbang. Bakit? Tatalakayin din natin ang tanong na ito sa episode na ito. Ako si Alexei Pichi, talakayin natin ang paksang ito. Pero bago tayo magsimula, hinihiling ko na mag-subscribe kayo sa YouTube channel na ito, i-like ang episode na ito, at mag-iwan ng kahit anong komento sa ilalim ng video na ito. Lubos ako magpapasalamat sa inyo para dito. Mag-subscribe kayo sa Telegram channel ko, Pichi News. Nasa video description ang link. Sa pagbisita sa Kyiv ni NATO Secretary General Marco Rutte, sinabi ni Pangulong Volodymyr Zelensky na kulang pa rin ang Ukraine sa PAC-3 missiles para sa Patriot system. Ayon kay Rutte, mahalagang bahagi pa rin ng depensa ng Ukraine laban sa air attack ng Russia ang PAC-2 at PAC-3 interceptor missiles. At ayon sa kanya, ang supply ng mga bala na ito mula sa Estados Unidos ng Amerika ay nagpapatuloy ng regular. Ayon sa kalihim general ng NATO, kinumpirma ng mga kaalyado ang patuloy na pagpundo sa programang Purell para matiyak ang supply ng missile sa Ukraine. Narito ang pahayag ni Marco Rutte. Laging may panganib na maapektuhan ng matitinding operasyong militar ang mga inventaryo pero hindi apektado ang Purell ngayon. Maaring mangyari ito sa hinaharap. Ginagawa namin ang lahat upang matiyak na mapapataas ang produksyon para maipadala namin ang mga mayroon kami sa mga bodega. Kasabay nito, binanggit ni Zelensky na ang kakulangan ng mga misil na PAC-3 para sa Ukraine ay hindi lang ngayon nagsimula. Ayon sa kanya, dati ay kaunti lang ang ipinadala ng mga kaalyado, pero nagbago ang sitwasyon matapos magsimula ang sigalot sa gitnang silangan. Narito ang pahayag ni Zelensky. Nakakatanggap kami ng sapat na mga misil na PAC-3 mula sa mga kaalyado, pero kalaunan ay ilang ulit na nabawasan ang dami kada buwan. Hindi ito dahil sa kakulangan ng pera. Nagtulungan kami, nagsimula ng bumili at nakakahanap ng pondo para masiguro ang lahat. Kahit ganon, mas kaunti pa rin ang bilang mula nang magsimula ang sigalot sa gitnang silangan. Binigyang diin ni Zelensky na hindi lang mga misil na PAC-3 para sa Patriot, kundi pati iba pang armas ang nabawasan ng supply. May ilang pangangailangan na natugunan sa pamamagitan ng produksyon sa loob ng Ukraine, pero hindi pa rin kayang palitan ang mga misil na PAC-3 sa ngayon. Dahil dito, naging hiwalay na direksyon ng trabaho ang pakikipag-usap sa Estados Unidos ng Amerika tungkol sa pagkuha ng lisensya para sa paggawa ng sistemang Patriot sa Ukraine. Sunod, magbabahagi ako ng isa pang mahalagang sipi mula kay Zelensky. Noong una, kinausap namin ang dating administrasyon ng Estados Unidos at ngayon pati ang kasalukuyan tungkol sa lisensya ng paggawa ng Patriot para magawa ito sa Ukraine o kasama ang mga kasosyo sa NATO. Ito ay tumutugma sa kasalukuyang direksyon ni Pangulong Donald Trump ng Estados Unidos na nais ng Europa ay makagawa ng higit pa para sa sarili nitong depensa. Patuloy naming pagbubutihin at tututukan ito. Nagpapasalamat ako sa lahat ng mga kasosyo na tumutulong sa pagpaparating ng mensaheng ito sa Amerika na kaya naming sa Europa na gumawa ng mga bagay na makakatulong hindi lang sa Europa kundi pati na rin sa Amerika at sa mga kaalyado. Dito, ang Patriot ang pangunahing tinutukoy. Pero may kakaibang detalye dito. Biglang inatake ni Vladimir Zelensky ang kanyang mga opisyal at binigyan pa sila ng deadline. Ayon sa presidente ng Ukraine, may kasunduan na ang Ukraine sa pinakamataas na antas ng politika para makabili ng mga Patriot na air defense system. Ibig sabihin ay pagbili, pero sa kontratang ito, di pa man lang napaplansa ang mga legal na hakbang. Ibig sabihin, hindi lang ito tungkol sa administrasyon ni Donald Trump. Sinasabing ang kasunduan tungkol sa pagbili ng mga sistemang Patriot na pananggol sa impapawid ay naantala sa pinansyal, legal at technical na antas na parang may hindi natatrabaho ng maayos.
Kaya tungkulin ng mga opisyal ng Ukraine na pabilisin ang kontrata sa Patriot at magiging personal na pananagutan nito ng mga sangkot ayon kay Zelensky. Parang may matatanggal sa pwesto kung hindi agad makakabili ang Ukraine ng mga unang sistema ng Patriot. At narito pa ang isa pang sinabi ni Zelensky. Ang pondo mula sa European Support Package para sa Ukraine na nagkakahalaga ng 90 bilyong euro at iba pa naming pinansyal na yaman ay dapat gamitin ng mabilis para sa mga layunin na magbibigay ng proteksyon sa buhay ng mga Ukrainian. May 1 linggo lang akong binigay para sa lahat ng paghahanda. Umasa akong matatanggap ng ulat sa Biyernes at dito malilinawan kung paano isasakatuparan ang kasunduan sa pagbili ng Patriot o magkakaroon ng seryosong pagbabago sa mga tauhan. Sa totoo lang, parang mura ang dating. Parang sinasabi na mabait ang hari pero masama ang mga maharlika. Pero hindi naman ako ang dapat magdesisyon. Samantala, may magandang balita. Ang kumpanya na Farpoint ay unang beses nagsagawa ng pagsubok sa misil na FP-7X na magiging pundasyon ng anti-ballistic system na Freya. Ayon sa kumpanya, nagsusumikap sila para magawang maprotektahan ng Ukraine ang himpapawid laban sa Russia na misil na mag-isa. At ayon sa kumpanya, bawat matagumpay na pagsubok ng bagong misil ay isang hakbang patungo sa technological na soberanya ng bansa. Ibinunyag ng punong taga-disenyo ng Farpoint na si Dennis Stillerman ang mga katangian ng misil na FP-7X. Particular, ang bala ay gawa sa composite na materyales at kayang umabot sa bilis na mula 1,250, 1,500 hanggang 2,000, 2,000 metro bawat segundo. Ang haba nito ay 7 metro at 25 sentimetro. Ang panlabas na diametro ay 1.15 metro habang ang diametro ng fuselage ay umaabot sa 53 sentimetro. Ang raketa ay nilagyan ng semi-aktibong infrared na homing head na planong i-develop sa pakikipagtulungan sa kumpanyang Aleman na DL Defense. Kilala, alam nyo naman siguro, sila ang gumagawa ng mga sistemang panlaban sa himpapawid na Iris-T na natatanggap natin mula sa mga Aleman. Nakakaroon ng kalituhan dahil mukhang hindi pa nila ibinubunyag lahat ng impormasyon. Si Stillerman, kamakailan lang sa isang panayam, sinabi niya na walang saysay na magpalipad ng ballistic missile na FP-7 na nagkakahalaga ng 500 hanggang $600,000 na may warhead na 200 kilo sa layo na 300 kilometro kung pwede namang magpalipad ng maraming drone na FP-2 na nagkakahalaga lang ng $40,000 bawat isa na may parehong warhead na 200 kilo at kayang umabot ng 370 kilometro. Sabi nila, mayong taglagas daw. Ayon sa pangako nila, magiging handa na ang ballistic missile na FP-7 na kayang lumipad ng 700 kilometro. Doon natin sisimulan ang pambobomba sa Moscow gamit ang missile. Kaya maghintay na lang tayo sa FP-7 na missile dahil wala na raw saysay gumawa ng FP-7 na short-range ballistic missile. Tinuturing na marami ang pahayag ni Stillerman bilang paglilibing sa short-range ballistic missile na yon. At na yon, inilalarawan ng kumpanya na Farpoint ang FP-7 na isinantabi noon ni Stillerman bilang batayan para sa hinaharap na misil para sa depensang kontramisil at hindi bilang isang ballistic missile. Ibig sabihin magkaibang interceptor at ballistic na raketa. Sa ngayon, mga pagsubok pa lang ito. Hindi pa rin tiyak kung kailan natin makikita ang sistemang ito na gumagana. Pero based sa katotohanan na may malaking problema at kakulangan sa Patriot, mukhang mapipilitan talaga ang kumpanya na bilisan ang pagpapatupad ng planong ito. Dito ko muna iiwan ito. Isulat ninyo ang inyong opinion at mga konklusyon sa mga komento sa ibaba ng video na ito. Mag-subscribe kayo sa channel, pindutin ang kampanilya at huwag kalimutang mag-like. Kung gusto ninyong suportahan ang trabaho ng YouTube channel na ito, maaari kayong magbigay ng donasyon sa pamamagitan ng anumang donasyon. Tingnan ang mga link at detalye sa description ng video na ito. Yun lang po, ingatan ninyo ang inyong sarili. Paalam sa lahat.